Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Luke's POV. Nagising si Luke sa kama ni Sam. Ilang beses na ba siyang nagigising doon tuwing lasing? Every time he sees Sam, naiisip niya ang panggigipit ng ama nito. His parents believe that he's in love with Sam, kaya gusto niyang pakasalan nito kaagad. His dad likes Sam right away, pagkakita nito sa kanya, but not his mom. Mas boto pa rin ito kay Ivy, but she is civil with Sam. Sam is stubborn to him. Madalas, sumagot si Sam sa kanya before she agrees to him or to follow him. She's only submissive when they are on bed. He hates the feeling that Sam satisfies him in bed. Maybe it's been a long time he didn't have sex, kaya he thinks that way. It's been 4 months that they are married. Sam doesn't ask anything from him. He pays the bills sa bahay, at never itong bumili ng luxurious bag, shoes, or even clothes. He can remember the time he asked for prenuptial agreement and Sam signed it in an instant. Hindi nagdalawang isip. She already knows how to cook well. Nasasarapan siya sa mga niluluto nito, but his anger never changed. Sam may be great in pretending, pero ang kapatid at ama nito, hindi. Her sister flirts with him, and her father uses his name para mas makilala ang hotel nila. Tumayo siya at sinot ang boxer shorts na nasa gilid ng kama. His old clothes, alam niyang inayos na ni Sam. Bumalik siya sa sariling kwarto. Nag-ayos para sa pagpunta sa opisina. Pagbaba niya sa kusina, amoy na niya ang ulam tosino. He likes Filipino breakfast. Tinuro ni Aling Adora kay Sam. Sam is wearing a pajama and t-shirt with the apron on top. Pero hindi nakakabawas yun sa ganda nito. He admits Sam is gorgeous, having a nice body, that body he can get enough of. Pero yun lang, wala nang iba. She's smart, but all pretenders to that. Pare-pareho lang ang mga babae. Umupo siya sa dining area at nagsimulang kumain saka umalis. Sanay silang hindi nag-uusap ni Sam. Sanay na sila sa kanilang setup. Ang mga kasambahay tikom ang bibig pagdating sa kanilang relasyon. Sam's POV. Bakit hindi ka pa kumakain? Sita ni Aling Adora sa kanya, habang nilalaro lamang ang kanin at tusino sa kanyang plato. Wala akong ganang kumain na eh. Bukod sa masama ang pakiramdam ko, nahihilo po ako, sabi niya dito. Tinignan siya na matagal ni Aling Adora. Nakakunot noo ito. Abay, pumunta ka na sa doktor. Madalas ka kasing hindi kumakain ng maayos. Halatang pumayat ka ng kaunti. Bukas na pag ganito pa rin ang pakiramdam ko, pupunta na po ako sa doktor, sabi niya dito. Abay, dapat lang. Kahit hindi maayos ang pagsasama ninyo ni Luke. Alam kong maayos na bata yung si Luke. Kung hindi siguro dahil sa ama mo baka nagustuhan ka naman niya. Katwiran nito. Ngumiti lamang siya na maikli. Kung hindi sana sa kapilyahan ko, sana hindi ko siya nakilala. Sana hindi ako kasal sa kanya ngayon. Gusto niyang idugtong yun kay Aling Adora. Buong araw masama ang pakiramdam niya. Matamlay siya at madaling mahilo. Baka kulang siya sa tulog. Ilang beses kasing may nangyari sa kanila ni Luke kagabi. Tulog lamang ang katapat ng nararamdaman niya. Halos tulog siya ng tulog buong araw. At kahit gabi, wala siyang lakas para magluto ng panghapunan. Baka mapagsabihan siya ulit ni Luke, kaya pinilit niyang tumayo. Pagbaba niya ng kusina ay kasalukuyan nagluluto ng mga katulong. Magpahinga ka na lang, kami nang bahala dito, sabi ni Aling Adora sa kanya. Bumalik siya sa kanyang kwarto at agad na nakatulog muli. Nagising na lamang siya sa katok sa pintuan. Hinahanap ka ni Luke sa baba. Sabi ko, masama ang pakiramdam mo. Salamat, Nay. Sige po, bababa po ako, sagot niya. Nakasuot siya ng pajama at malaking t-shirt.
Nakaupo si Luke sa mesa. Umupo siya sa tapat nito. Masama daw ang pakiramdam mo ngayon? Kailangan mo pumunta sa doktor. Sabi nito sa kanya. Wala to, baka pagod lang, sagot niya. Pero nahihilo siya sa pabango ni Luke. Excuse me, sabi niya sabay takbo sa banyo at nagsuka. Nataranta naman si Aling Adora at sinundan siya. Ayos ka lang ba, iha? Naku, parang daig mo pa ang buntis sa mga galawan mo, ha? Sabi nitong inabot sa kanyang tuwalya para punasan ng sarili. Natahimik siya sa narinig. What if nga? Ilang beses na rin may nangyari sa kanila ni Luke. Hindi man madalas pero pwede pa rin mabuntis siya. Naghilamos siya ng muka saka pabalik sana sa kusina pero nakita niya si Luke sa sofa at nagkakape. I will bring you to the doctor tomorrow morning, sabi nito. I can go. Kaya ko kahit mag-isa. I have time, sabi nito saka nilagpasan na lamang siya at pumunta sa library. Masama ang kanyang pakiramdam pero hindi naman siya makatulog. Sana'y mali ang akala niya. Sana pagod lamang o kaya anemia ang kanyang nararamdaman. Napahawak siya sa kanyang tiyan ng di oras. Nagising siya ng 7:00 ng umaga. Umiikot ang kanyang paningin at nasusuka kaya kaagad siyang pumunta sa banyo. Kumatok sa kanyang pintuan si Luke pero hindi siya sumasagot kaya nagtatawag ito sa kanya. Naghihilamos siya at hinarap ito. Are you okay? Just eat breakfast, then we will go to the hospital, sabi nito sa kanya. Parang hindi ko kayang kumain eh, sagot niya. Ihanda mo ng sarili mo, tapos aalis na tayo, sabi nito. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit niya magpalit ng damit saka lumabas ng sariling kwarto. Luke is waiting and drinking coffee in the sofa nang bumaba siya. Nang makita siya ay nauna itong lumabas papunta sa sasakyan. Nagpaalam naman siya kay Aling Adora saka sumunod kay Luke. I'm pregnant. Ulit niya sa sinabi ng doktor. Yes, you are, Mrs. Castillo. Congratulations to the both of you. Bati nito sa kanila. Pareho silang nagpasalamat. Nagbili ng doktor para sa mga vitamins na iinumin niya at sa mga susunod na check-up. Paglabas ng ospital, hinawakan siya sa kamay ni Luke. For the first time, hinawakan siya nito at madiin. Inalalayan siya hanggang sa makasakay ng kotse. Huminga ito ng malalim saka nagsalita. What's your plan? Tanong nito. I actually don't know. We both want to be out of this marriage. We didn't agree to have a child. We didn't plan for this. Saad niyang napapaiyak na. I can't believe you're saying that. Sabi nitong malumanay. Hindi siya makasagot kaagad sa gulat sa sinabi nito. Hindi kita maintindihan. You hate me so much because of this marriage. How can we raise this child happily? Rest for now. Let's have a calm talk when we are both not in shock. Payo nito saka nag-drive pero hindi papunta sa bahay nila kundi sa Mall of Asia. Bakit tayo nandito? Tanong niya. Unwind for a while. That's it. Piliin mo ang gusto mo para makakain ka. Then we will go home. Binuksan nito ang pintuan niya. She's just wearing a leggings and a black shirt with a long brown cardigan. No makeup and just a plain doll shoes. Samantalang si Luke, nakaslacks and a polo shirt. Masama naman ang pakiramdam niya. Pinilit niyang lumabas. Nang makita niyang restaurant kung saan may fresh lumpia, bigla siyang nagutom. I want to eat there. Can I? Tanong niya kay Luke. Of course, let's go. Sabi nito, hawak ang kamay niya. Nag-order agad siya ng fresh lumpia at orange juice. Nag-order naman si Luke ng coffee. Gutom na gutom siya kaya nag-order ulit siya ng fresh lumpia. Sakalang siya nabusog. Si Luke naman umalis saglit at may tinawagan sa cellphone nito. May meeting siguro. You want more? Tanong ni Luke sa kanya. Nang makabalik ito, no, I'm full. Sagot niya saka ininom ang orange juice. Nang matapos mag-order sila ng take-out, hawak-hawak ito ni Luke palabas. Naglakad sila ng kaunti saka siya hinatid ni Luke sa bahay at umalis para pumunta sa opisina. Kumain ka na ba? Ano sabi ng doktor? Nag-aalalang sabi ni Adora. Buntis daw ako, Nay. Sagot niya saka umiyak. Bakit ka iiyak? Tanong nito.
Nay, alam niyo naman po kung paano kami ni Luke, di ba? Ano ang bata kung ganito kami? Mag-usap kayo. Alam kong hindi ka pababayaan ni Luke. Tumawag siya kanina at binilinan kami na huwag kang pagagalawin ng kahit na anong gawaing bahay. Nagpakuha na siya ng isang kasambahay para tulungan kami dito. Nay, gusto kong lumaki ang anak ko na masaya ang pamilya. Pangit man ang simula niyo, alam kong mahal ka ni Luke. Kahit ginipit siya, ay alam kong pagmamahal ang rason, kaya kanya pinakasalan. Kilala ko ang batang yun. Hindi na lamang siya umimik. Alam niyang mahirap paniwalaan na mahal siya ni Luke. Natahimik siya sa sinabi nito. She wants to have family but not with Luke. Suddenly, the freedom she wants to have is impossible. Will she be greedy for this child? Sisiguraduhin niyang mabubuhay ang bata na maayos. Yun ang sinigurado niya. Magpahinga ka na. Iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano. Baka mapano ang anak niyo. Paalala nito saka iniwan siya sa kanyang kwarto. Huminga naman siya para makapagpahinga. Luke's POV. Katatapos lang ng meeting niya. Napapaisip siya sa pagbubuntis ni Sam. He's happy na buntis ito. He's happy na magiging ama na siya. Pero paano ang pagsasama nila ni Sam? Nang kinumpirma ng doktor na buntis ito, parang nawala bigla lahat ng galit niya dito. But is the child enough reason for them to be together? Annulment never crossed his mind. Iniisip niya pa lang na may kasama si Sam na ibang lalaki, umiinit na ang ulo niya. Is it love? Minsan na siyang nagpaloko, and it will never happen again. Pakikisamahan niya si Sam for the child, that's all. Excited siyang umuwi para malaman kung kumusta na si Sam. His parents were very happy nang binalita niyang buntis si Sam. 6 weeks pregnant. Balak niyang magpakuha sa driver niya ng fresh lumpia from the restaurant bago umuwi. Napangiti siya. Where are you, mister? You're smiling like crazy, sabi ni James. Galing sila sa conference room at nakaupo si James sa kanyang tabi. I'm just happy na magandang plano ng next transaction, sagot niya. Tumingin sa kanya si James. Tinitimbang ko nagsasabi ba siya ng totoo. You never smile in every successful transactions or deal we had. Is it about your wife? Tanong nito. Tigilan mo na nga ang pananaginip tungkol sa asawa ko. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Sam. Kailan mo siya madadala dito? Never. My wife is mine. Sagot niya. Sabay tayo at kinuha ang mga folders na nasa harapan niya. Saka pumunta sa kanyang office. Umiling-iling siya. James fell in love to his wife the first time he met her. Lumipas ang mga araw na kalmado si Luke. Hindi nagagalit at parang inaalala ang kalagayan niya. Binibili nito ang kung anumang gusto niyang kainin. Kahit in the middle of the night, ay nagpapabili ito sa bodyguard nito kung may hinahanap siya. Minsan nadatnan siyang naghahanap ng pagkain sa ref. It's 11 at night pero gusto niyang kumain ng ice cream. Dahil tulog ng lahat ng katulong, maingat siyang gumalaw. Halos mahulog niyang hawak na bowl nang magsalita si Luke. Kailangan mo ng tulong? Oh sigaw niya. Did I scare you? Sorry. I want to drink water at nakita kitang parang pusang gumagalaw sa pagkuha ng ice cream. Nakangiting sabi nito saka kumuha ng baso at kumuha ng tubig sa water dispenser. Where are you going? Tanong nito na makitang paalis siya. I will watch while eating. I can't sleep sagot niya. Umupo siya sa sofa at binuksan ng TV. Balak niyang manood ng documentaries. Sumunod si Luke at umupo sa sofa sa tabi niya. Nasa tabi nito ang sariling tablet at nagsimulang magbasa doon. Nang maubos ang ice cream at balak niya ulit kumuha, tumayo si Luke. Ako na, just watch and relax. At pumunta sa kusina. Bumalik itong may dalang ice cream at binigay sa kanya. Nagpasalamat naman siya saka pinagpatuloy nilang manood. Nang matapos ang kanyang panunood, ay tumayo siya. I'm going to sleep. Thank you sa ice cream. Paalam niya dito. You're welcome. Susunduin kita bukas pagkatapos ng trabaho ko, sabi nito.
Where are we going? Tanong niya. You will see tomorrow, sagot ni Luke, saka kumindat. Okay, just send me a message what time ha? Sabi niyang napangiti din sa sinabi ni Luke. Yes, good night. Sleep well, sabi nito. Magandang gabi. Saka siya umalis. Naiwan si Luke sa living room at may binabasa sa sariling tablet. Nakatulog naman kaagad siya. Sinundo nga siya ni Luke kinabukasan ng hapon. Palangiti ito sa kanya at inaalalayan pa talaga siya. Pumunta sila sa isang restaurant. Bakit tayo nandito? Tanong niya kay Luke. Seryoso ang kanyang muka. Nag-order sila saka siya ulit nagsalita pero hindi pa rin sumasagot si Luke. Actually, I want to say sorry. I really feel sorry for being an asshole and I'm willing to take the responsibility. Sagot ni Luke. Natulala siya, hindi makasagot. Seryoso ako, Sam. Can we try to work our marriage? Patuloy nito. I don't know what to say, sagot niya. Subukan nating kilalanin ng isa't isa, ng dahan-dahan. Kasal na tayo at malapit nang lumabas ang anak natin sa mundong to. Tama ka na mahirap para sa ating dalawa, ngunit maaari ba nating subukan? I agree with you. Yes, let's try, sagot niya. Ngumiti naman si Luke. They talked casually the whole evening at umuwi silang masaya. Napag-usapan nila ang kanilang nakaraan. Sinabi niya kay Luke ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig, si Ted. First crush niya yon pero walang binanggit si Luke tungkol sa kanya. Gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang kwento. Nag-enjoy siya sa sitwasyon nila ni Luke. Ang atensyon na binibigay nito sa kanya, their relationship is in different level now. Kung relationship bang matatawag, pero alam niyang may hangganan ng lahat. Luke is sweet these days. Hindi nagagalit at madalas ay nakangiti sa kanya. Now she knows why Clarissa is crazy to this man. Not to mention Luke is very good in bed. Lahat ng curiosity niya natutugunan ni Luke, lalo na sa ibabaw ng kama. Unang karanasan na hindi niya malilimutan. Mahal niya na ba si Luke nang hindi niya namamalayan? Kung bakit miss na miss niya si Luke, gusto niya ang paraan ng paghawak at pag-aalaga ni Luke sa kanya. Bakit siya masaya sa ganitong sitwasyon? Is she a hypocrite? Mahal na ba niya si Luke? Hindi, sigaw ng isip niya. He's sweet to her because of the baby. Alam niyang ang baby ang rason kaya nagbago si Luke. He doesn't love her. Kahit anong pigil niya sa sarili, mas lumalakas ang nararamdaman niya para kay Luke sa araw-araw na dumarating. Kilig na kilig ang mga kasambahay pag nakikita silang magkasabay na kumakain at nag-uusap. The way Luke laughed so loud makes her heart flutter more. Isang gabi habang nanonood siya ng TV, nasa tabi niya si Luke. At napakasaya niya. Hindi siya nagpapakipot pag hinahalikan siya ni Luke o kaya pag niyayakap siya. Ano kaya kung halikan niya ito ngayon? Di naman ito siguro magagalit. It's been a long time they didn't make love and her hormones is all over the place because of the pregnancy. Sa pilang pag-iisip, ay mas nilapit niya ang mukha kay Luke at hinalikan ito. Dampi lamang ang ginawa niya, kaya wala sigurong naramdaman si Luke. Napangiti siya. Kissable ang lips ni Luke. Ano kaya kung mas tagalan pa niya ang paghalik? At inulit-ulit niya ang paghalik dito. Idiniin niya mga labi, pero nagulat siya nang tumugon si Luke. Humalik din ito sa kanya. Napamulat ang kanyang mga mata at nakita niyang nakapikit pa rin si Luke. Tumugon siya ng halik dito. Binuhat siya saka dinala sa sarili niyang kwarto. Matagal ang halikan nila at nakayakap na sa bewang niya ang kamay ni Luke. At unti-unting humahaplos sa kanyang likod. Nawawala na din siya sa kanyang sarili kaya pinabayaan niya si Luke na humaplos sa kanyang katawan. Saka gumalaw ito at siya ngayon ang nasa kama at nakapatong si Luke. Pumipisil-pisil na mga kamay nito sa kanyang mga dibdib at napapaungol siya. Bumaba ang halik ni Luke sa leeg niya at itinaas nito ang kanyang bestida. Above the knee ang black dress niya kaya madaling maitaas iyon ni Luke at inalis nito ang hook ng kanyang bra sa likod. Nagiinit siya sa hawak ni Luke sa kanyang dibdib. Nagsimulang laruin ng dila nito ang kanyang dibdib. Do you like it? Tanong nito habang hinihimas ang kanyang dibdib, habang nilalaro nito ang kanyang korona.
Oh yes, I like it, baby. Sagot niya, saka mas lalong nilapit ang dibdib sa labi nito. Lumipas ang mga araw that they care each other. Pagkatapos ng hapunan, palagi silang nahuhulog sa kanyang kama. Halos hindi sila nagsasawa sa isa't isa. Minsan ay ginagawa nila yon sa library. Hawak niya ang shelf na puno ng mga libro at kinukuha siya ni Luke sa likod noon. Gustong-gusto niya kapag pinaglalaroan ni Luke ang kanyang dibdib at ang kanyang mga utok. Mas napapaungol siya. And there was even a time that she sat on top of Luke while he is sitting in his chair. Wala siyang inhibitions na subukan niyang dilaan ang pagkalalaki ni Luke habang nasa shower naman sila. Nakapikit si Luke at nakatingala habang panay ang labas-masok ng pagkalalaki nito sa kanyang bibig. She loves it lalo na kapag nag-o-orgasmo si Luke in her mouth. Ang bilis lang ng araw. She's already 6 months pregnant. Her tummy now is big. Everyone says she's glowing. Bagay na bagay daw sa kanyang pagbubuntis. They don't want to know the gender of their child. They want to be surprised. Kaya ang mga gamit ng baby na binili nila, puro neutral color. She's happy. She fell in love with Luke. Mahal din kaya siya ni Luke? Sasabihin niya dito ang nararamdaman, pero hindi sa ngayon. Ayaw niyang masira ang pagsasama nila. Ang tahimik mo, may problema ba? Tanong ni Luke sa kanya. Habang nakaupo sila sa balcony, they are in their family house relaxing. Luke likes horseback riding at magaling ito. Looking at him riding in his horse makes him more handsome. Mostly these days, panay ang pasyal sa kanya ni Luke. Last week, nasa Tagaytay sila. Last month, nasa Vegan. Luke really spending his time with her. Not to mention, their wild night escapade. I'm just happy, sagot niya. Me too, I'm happy, and I don't want you to be sad. Makakasama yun kay baby, sabi nito. Alam ko, kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako palagi kapag kasama kita. Masayang sagot niya dito. Luke smiled back and kissed her. She kissed back. And I want to tell you, I'm going to New York next week. I need to stay there for a month, sabi nito. Okay, I will take care of myself, sagot niya. Kahit nalungkot siyang aalis ito dahil sa business, she knows how busy he is, kaya dapat naiintindihan niya yon. I will come back before our baby arrives, and I want to give you this, sabi nito. Saka nilabas ang isang kahon mula sa bulsa. He opened it. It's a necklace. What is this for? Tanong niya. Well, kapag gusto kong ibigay ito sa'yo dahil alam kong magiging mahusay kang ina at napakahalaga mo sa akin, sabi nito. Naghihintay siya ng salitang pag-ibig mula sa kanya. Thank you, sagot niya. Ngumiti siya. Luke kissed her on the forehead saka siya niyakap. Is she greedy too much? Because she wants his love? She should be happy that they are ready to be parents. Lumipas ang araw at lumipad papuntang New York si Luke, kasama ang mga magulang nito. Sa unang linggong nasa Amerika ito ay araw-araw itong tumatawag, nakikipagkwentuhan. Napupuyat man siya dahil sa magkaibang kanilang oras, baliwala sa kanya basta makausap lang niya ito. Masaya silang nagkakwentuhan sa isa't isa. Luke is so sweet to her at nag-aalala sa kanyang kalagayan. But knowing he's excited to meet their baby, she's more happier. Ilang araw pang lumipas na maayos sila nag-uusap. No I love yous, but before their conversation ends, Luke always tell her that she's very important to him. The second week was the same. Luke always call her once or twice a day. Nasanay na siyang kausap si Luke sa telepono. After a week, Luke tells her that he need to extend staying in New York. There's still a lot things to do. He didn't said how many days or weeks, but she agreed. Alam niyang darating ito before her due date. Minsan may mga araw itong hindi nakakatawag at minsan ay nangungumusta lang saka magpapaalam kaagad. She thinks she's going crazy dahil mahal na niya si Luke. Mabuti na lamang at meron sila ni Aling Adora na kasakasama na nag-aalaga sa kanya.
Naisipan niyang dumalaw sa kanilang hotel dahil namimiss na rin niya ang kanyang papa. Masayang sinalubong siya ng kanyang papa. Masaya itong mas maayos ang takbo ng hotel. Masaya siya para dito. Hindi na rin niya namimiss ang pagtatrabaho. Pagkatapos niyang makausap ang kanyang papa, lumabas siya para magpahangin sa rooftop. Habang busy sa pagkuha ng pictures, hindi niya namalayang lumapit sa kanya si Clarissa. "Hindi ka ba nag-aalala while your husband is in America?" Tanong nito. "Not at all. My husband loves me. Kaya niya ako pinakasalan. See this ring?" Sabi niya sabay haplos sa daliri kung saan nakasuot ang engagement ring at wedding ring nila. "These are enough proof that I am Mrs. Samantha Castillo." Sabi niyang nang aasahan. "A ring? A marriage contract? Love? Come on, he's not yours. Hindi magtatagal. Iiwanan ka rin niya." "You're waiting for that to happen, my dear Clarissa? I pity you," sabi niya dito. Tumawa muna si Clarissa saka sumagot. "Well, my dear half-sister, baka hindi ka nagbabasa ng balita lately sa business world. Check mo kaya minsan." Sagot naman itong nakangiti, saka siya iniwan. Gustuhin man niyang baliwalain ang sinabi nito, nag-research siya sa internet.